Hi, good afternoon, everyone. So as we begin in this afternoon, let's just break the ice first. What do you think, Ira? Yung atin po bang icebreaker? Yan, tama ka dyan, Ira. So, before we formally start, gusto namin, of course, na magkaroon din ng interaction with you guys. And for us to have a simple fellowship po, gusto namin na magka-band po tayong lahat. So, ang first thing po na kailangan natin gawin ay let's all stand up po. Yan. Tapos, umisip po kayo ng isang tanong sa isipan nyo or kahit i-note nyo po sa cellphone nyo yung tanong na gusto nyong itanong sa kahit sino. Sige po. Bring out your phones po. Huwag po kayong mahiya na maglabas ng mga phone. Isulat po yung isang tanong na gusto nyong itanong. Okay, sa inyong katabi. Mga katanungan sa inyong katabi. Okay na po ba? Meron na po ba tayong questions sa ating cellphones? Meron na daw, Ira. So, what's the next step, Ira? So, if you have a questions na prepared na po is, you can look for a certain person po para itanong po yung gusto niyo pong katanungan para sa kanila po. Yan. Yung next step daw po ay look for a certain person na gusto nyong sumagot dun sa tanong na inihanda nyo. Alright, pwede pong yung tao na sasagot na yun, nasa likuran. Pwede nasa harapan. Yan. Okay po, sige, itanong nyo na yung preferred question nyo dun sa tao na yun. Yan. Wag po kayong mahiya dahil dyan po natin matitest kung kilala nyo ba yung tao or kung paano nyo siya makikilala. Yes, and it's also part of the fellowship. Yeah, you're right, Ira. Dito ba sa unahan walang gustong magtanong sa amin or walang gustong makarinig ng sagot? Ano yan? Anong ang tanong na napapunta sa atin? Anong ulam ko kaninang tanghali? Sorry, hindi kasi ako nagtanghalian kanina. I'm on a diet. Ikaw, Ira. Sobrang excited ko, hindi na rin ako nagtanghalian. Sobrang excited mong mag-host. Well, ayan. So, sino na pong nakakuha ng sagot dun sa mga tanong nila? Alright. Nagkakasiyahan na sila doon. You're right. Tama ka, Ira. I can see it in their faces na talagang yun pala yung ganyan. Alright. Q&A na sila dyan. So, alright, everyone, nasagot na po ba yung mga tanong nyo? Ayan, they're so busy pa, Ira. Parang hindi pa sila tapos mag-Q&A dyan. Nagkakatanong na ba tayo dito ng mga passwords? So, alright, I guess naman, na-gets na nila or nakakuha na sila ng sagot dun sa mga tanong nila. And this time, Ira, sabi ko nga, it has been a long week, no? Since the last service that we had. Kaya sabi ko, napaka-exciting nung week na to kasi medyo naging abala for the activities just like what we have earlier, di ba? We watched the highlights of the Bootcamp Unashamed Season 2. Di ba? Isipin mo yon, may nagkaroon ng Season 2 ang ating bootcamp. It's truly a blessing. Yeah, tama, Ira. Kasi ang daming campers, bukod dun sa first wave ng bootcamp natin, we have 140 plus campers this season 2. Palakpakan naman po natin ang kabutihan ng Panginoon. So everyone, hello po village. I'm Dayan. I am Ira. And we are glad to see you all here. Absolutely next, we hope you're as pumped as we are, since we had an amazing time at the Unashamed Bootcamp Season 2. Of course, Ira, we are pumped as you are then. You know what? The energy, the activities, and of course, that fellowship that we had, it was all unforgettable. Kaya naman, to kick things off, dahil may mga nakikita kong nag-attend ng bootcamp yesterday, let's have a short interview with them
kung ano ba yung experiences nila sa campsite. Oo nga po Ate Dayan. So, I wasn't able to be there. So, gusto ko rin pong makarinig ng iba't ibang stories or own experiences ng ilan sa mga kasama nating next dito. Alright, so since may mga next tayo na kasama dito, no, pwede natin siguro silang lapitan kung ano yung unforgettable moment sa campsite. Ano ba yung first question natin, Ira? So, question number 1. Anong kwentong bootcamp mo? Alright, anong kwentong bootcamp mo? So, I guess sa officers muna tayo magsimula, no? Yes. Anong kwentong bootcamp mo? For 100 pesos from Ate Dayan, anong kwentong bootcamp mo? Sir Marcelo, ano ang kwentong bootcamp mo? Ayun, ang kwentong bootcamp ko as an officer ay syempre batch 2 na to and na-overwhelm tayo sa 150 plus campers na dumating. And of course, hindi lang naman campers yung natututo din yung officers na paano mag-guide ng isang team when you are the commander, lalo na sa military training. At yun yung kwentong bootcamp ko. Thank you so much, Officer Marcelo. Ikaw, Kuya Carlo, ano ang kwentong bootcamp mo? Ito po, Paos. At ang kwentong bootcamp ko, memorable talaga, lalo na yung time na hinahanap na nila yung treasure na sa akin sila halos pumupunta. Then, yun nga, as officer, kailangan natin munang medyo pahirapan o bigyan sila ng mga task para sumunod sila sa atin. At nakakatuwa naman, sumusunod sila kahit alam naman nila na wala sa akin yung hinahanap nila. Yun lang. Okay, thank you po. Next naman po for second question. For Kuya MJ. So, question number 2. Ano ang nabago sa'yo sa pagkalabas mo ng campsite? Ano po, siguro po yung pagsama sa akin ng Panginoon. Bunga po kasi ako ng bootcamp 2019. So, doon po ako nakakilala. Tapos, doon ko rin po yung na-experience yung pagiging basag. Tapos, nung bootcamp 2024 season 2 po, pinaranas po uli sa akin ng Panginoon yung kung sino po ba talaga siya. At yun po. Thank you so much, MJ. For our follow-up, magsasagot na ating questions, Miss Scarlett. So, ano naman ang nabago sa'yo sa paglabas mo ng campsite? Ang nabago po sa akin sa paglabas ko ng campsite, since nag-bootcamp po ako, season 1 and season 2, madami po akong natutunan at mga bagong aral na dala-dala ko paglabas ng campsite. At isa na doon ay ang matuto kang sumunod at matuto tayong kung sa grupo natin, kailangan talaga ng teamwork para malagpasan kung ano man yung pinapagawa sa atin. Yun lang. Thank you so much. And for the last question, ano ang funny moment mo sa loob ng campsite? So, sino kayang pwedeng sumagot? Yung funny moment, yung nakakatawa talaga. Sino? Si Dexter. Dexter, dito ka. Ito, Dexter. Ano yung funny moment mo sa loob ng campsite? Hindi ko po alam kung matatawa kayo. Yung sa square meal po, na nag-aalo po si Kuya Marcel sa square meal. Tapos nakita ko po yung isang side po na sa dulo pong side ng kanin ay hindi po nahahalo. Sinabi ko po ay, Sir, yung dulo po ay hindi po nahahalo. Ang sinagot po sa akin ni Kuya Marcel, talagang nagsasuggest ka pa. Nagsasuggest ka pa ba? Nakakatawa nga yun kasi kumbaga sa iba hindi na nila sasabihin yun eh. Ikaw, Ate Rich, ano ang funny moment mo sa loob ng campsite?
Sa akin naman ang funny moment ko during that time sa station namin, kami kasi yung sa Eat All You Can. So every time na may tinatanong kaming campers, anong team mo? May mga sumagot na, Team Balangay po. Ano? Team Balangay po. Which is wala namang ganon. And then pangalawa is, nagtanong ulit kami, anong team mo? Team Palaban po. Wala namang team Palaban. Sabi niya, asan ga si Pulburon? At hindi ko alam ang team namin. Kaya, ayun, natatawa lang ko every time na tinatanong sila at hindi nila alam yung mga balangay nila. Tsaka nagbigay pa talaga sila ng nickname ng mga kakount nila, no? Ate Rich, sabi nila, haha daw. Tama ba yun? Parang they are doubting kung totoo ba yung kwento mo. Pero, then again nga, Ira, that camp was full of fun. Siyempre, full of fellowship. Siyempre, full of learning. Kasi doon talaga namin nakita yung mga kabataan talaga na palaban, na hindi umaayaw sa anumang mga obstacles. At talagang alam ko na may natutuhan sila to be unashamed na maipakilala ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. So, ayun nga, kapansin-pansin naman na we have a lot of stories to tell at alam naman namin na may kanya-kanya tayong kwento. Kaya naman sa paglabas natin ng campsite, we pray that we were truly transformed by the love of Jesus that leads us to be unashamed. You're right, Ira. Kaya naman po, Village, this time, let us embrace once again the love of God that never ceases, the love of Him that transforms life, the love that taught us to be unashamed, the love rooted in Jesus Christ. Just like what Romans chapter 1 verse 16 says, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Let us embrace the love of God that brings salvation and live out our faith with courage in Him. Kaya po sa panghapon na ito, let us proclaim His name in this generation. Let us lift up our voices para maparangalan at madakila ang nag-iisang Diyos na buhay. Tayong pong lahat ay tumayo at itaas ang ating pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. So yan, Village and next, alam ko po na ang bawat isa ay handa na pong sumamba, handa na pong umawit, umindak, at papurihan po ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya sa mga oras po na ito, bakit hindi po tayo pumalakpak? Ibigay po natin ang ating pong pinakamataas sa papuri to lift up your name. Kaya po, sambahin po natin ang Panginoon. The sound of the generation, lifting their voice, rising as one. Now is the time for your name to be lifted high. Forever we sing that your things you have done, nothing compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. We lift your name higher than anything. Forever we will sing glory to the King. Your praise forever, forever. I hear the sound of the generation, lifting their voice,
compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. Come on, church. We lift your name higher than anything. King of Jesus, we will shout your name, O God. Nagkakaisang puso, Panginoon. Tataas ka, Panginoon, O Diyos, sa aming Ama. Sapagkat napakadakila mo, Panginoon. At wala pong nakapantay po sa inyo pong kapangyarihan, O Diyos, sa aming Ama. Kaya, Panginoon, naawitan ka, magpupurihan ka, at sasambahin, O Diyos, ang inyo pong dakilang pangalan. Sambahin po natin ang Panginoon. Just to majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in love, and all his troubles to hide. He trembles out his voice, trembles out his voice. How great
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Age to age, His hand. Time is in His hand. Beginning and the end. Beginning and the end. The God, the dream one. The Father, Spirit, and Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great
we sing how great, how great. Sige po, minsan pa, ulihin po, takilain po natin ang Panginoon sa kanya pong katapatan sa ating pong mga buhay. Sasamba ka, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin po po. Sing with me how great is our God. Pali na wala pong kapantay o Diyos. Ano niyo po, katakilain, Panginoon, aming Ama. Isambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, aming Ama. How great is you are, Panginoon Diyos. What a beautiful name this, O God. What a wonderful and powerful name. Kaya ano pa po, O Diyos, ang aming pong kakatakutan pa sa aming pong mga buhay. Kayang meron po kaming isang makapangyarihang Diyos na bagamat hindi po nakikita po ng aming pong mga mata, amin naman po nararanasan sa amin pong mga buhay. Masambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name Panginoon o Diyos, sinasamba ka. Wala pong ibang itinataas, kundi ikaw lamang, Panginoon, naming amang banal. You are so beautiful, O God. You're so powerful. And you're wonderful, O God, Panginoon o Diyos, naming Ama. Our beautiful Savior, Panginoon. Sinasamba ka, Panginoon, aming Ama. Wala pong ibang tinataas, kundi ikaw lamang. Tunay na napakabuti at tapat niyo po sa amin po mga buhay. Ikaw ang Diyos na hindi po nagkukulang, Panginoon, aming Ama. At kailanman hindi po nagpapabaya, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, o Diyos, o aming Ama. Ang aming Diyos na dakila, walang kapantay. Purihin ka, Panginoon, aming Amang banal. Purihin ka. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila at pasasalamat sa pinakamataas, pinakamatamis sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. You come back with the head of my enemies. You come back and you call it my victory. Good afternoon, village. Good afternoon po. Okay pa po ba kayo? Gising pa po kayo? So yan. So salamat po sa Panginoon sa mga awitin na patuloy niya pong ibinibigay po sa atin. Po sa bawat awitin po na yun, mas lalo po nating nakikita kung gaano po kadakila ang Diyos sa atin mga buhay. Kagaya nga po dun sa mga inawit po natin kanina, sabi po doon, kung gaano kadakila ang Panginoong Jesus, na kahit po yung kamatayan, hindi po nagwagi sa Kanya. And this afternoon po, ipagpapatuloy po natin yung atin pong series. Sino po yung nakakatanda kung pangilang na po ito? Parables. Pangilan na po tayo? Okay. So, kahapon po, since nagkaroon po ng campo ulit, pwede ko po bang malaman kung sino yung nakasali po dito? Sige po, huwag po kayong mahiya. Yan. So yung iba po, ang dami ko nababasa po sa GC na chat, masasakit pa daw po yung katawan po nila hanggang ngayon, kahit dun po sa mga, dun po sa amin, sa Puktol. Meron po mga hindi po naka-attend po nung umaga dahil grabe po yung naging activity po kahapon. Pero sa kabila po ng mga bagay po na yun, sa kabila po ng mga fun activities po na naranasan po nung mga youth po dun po sa camp, meron pa po tayong isang reason, pinakamalalim na reason bakit po natin ginagawa yung mga ganun hong bagay, na hindi lang po basta nandun yung mga obstacles or activities po na yon para lang po pahirapan po sila, pero yun po ay preparation na po patungo po doon sa totoong buhay na hindi lamang po, hindi ho lahat ang gusto natin sa buhay is magagawa po natin at makakamit po natin in an instance na wala pong kahirap-hirap. Na yung buhay po, totoong buhay po, hindi ho laging panalo. At sana po nakikita po natin yan, at sobrang laki po nung impact nung pong camp season 1 and season 2, hindi lamang po dun po sa atin mga campers. Kundi nagkaroon po ulit ng flame, ng alab po
dun po sa mga officers and lahat po ng tumulong ho doon. And alam ko po naramdam nyo po yan. Alam ko po na nararamdaman ho natin yan na meron ho ulit na buhay ho sa loob para ho magkaroon po ng tapang na lumaban at ilaban po yung next generation po ng atin hong church. Wala hong ibang gagamitin ho ang Diyos ng mga tao, kundi tayo rin po. Bago po tayo dumako po sa salita ho ng Diyos ngayon pong hapon pong ito, tayo po yumuko, tayo po manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na mapagmahal, Diyos na tapat, maibiging Diyos na nagmahal sa amin. Sa mga orasong ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Kakaisang puso na sumasamba. Nagpapasalamat, Panginoon, sa regalo po ninyo, ang buhay, Panginoon. Tayaan po ninyo sa hapon pong ito, O Diyos, na ang inyong salita, Panginoon, ay hindi lang po namin basta marinig, kundi may apply din po namin ito sa amin hong buhay. Turuan niyo po ang amin hong mga puso na hindi lamang po ito basta kung mapakinggan, kundi by heart, Panginoon, magawa po namin ito sapagkat ito po ang inyong nais. Samahan niyo lamang po kami sa pag-aaral po namin ng inyong salita sa hapon pong ito. Wala ho kaming ibang itinataas kundi kayo lamang, O Panginoong Jesus. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. In your mighty name, Jesus. Amen and amen. So kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po ang inyong Bible sa Matthew chapter 7, verse 21 to 27. By the way, yung atin pong series po ngayon pong hapon pong ito, it's about po sa parable of the wise and foolish builder. Sino po yung nakakatanda po nung kwento pong ito? I think po meron pong ilan po sa atin na very familiar po dito po sa kwento pong ito. At ngayon pong hapon, ito po yung pag-aaralan po natin at titingnan po natin ano po ba yung mga sinasabi po, ano po ba yung mga nangyari po dito po sa kwento pong ito, dito po sa parable po na ito. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugang na makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Bago po sabihin ito ng Panginoong Jesus, kung mababasa po natin yung Matthew chapter 5 hanggang sa mga susunod po na chapters, dito po nag-start na magturo ang Panginoong Jesus sa bundok. Sino po yung nakakatanda po nung Sermon on the Mount? Na nagpakain po ang Panginoong Jesus dun po sa maraming tao. Dun po sa time ho na yon, nung nagtuturo po ang Panginoong Jesus, madami ho siyang itinuro dun ho sa maraming tao. Nag-start po siya dun sa Beatitudes at nabanggit niya na po yung iba't iba pong practical para po dun sa kung paano ho tayo mamuhay, ando dun po kung paano ho diniscuss po doon kung about po dun sa divorce and remarriage, pagiging salt and light, at sa pag-fulfill niya ng prophecy ng mga prophets. And after po niyang maituro po, yun pong, after niya po magturo doon po sa bundok, ito na po yung kasunod nun. Kaya po sabi niya dito, maraming magsasabi pa sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan ninyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu, at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Next po. Dito po nag-start ang Panginoong Jesus na magturo in parable. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad
ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan na malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ngayon, ito pong parable po na ito, makikita niyo po ito sa Matthew and then dun po sa Luke. Sabi po ng Luke chapter 6 verse 46 to 47, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed, and its destruction was complete." So, sabi nga po, sabi ho ng Panginoong Jesus dito, "Why do you call me Lord, Lord?" Doon niya po inumpisahan Kasi po doon po sa sobrang dami niyang itinuro doon sa mga tao, sabi niya doon, "Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman ginagawa yung aking mga turo?" Sabi po doon, meron ng mga tao na nangaral about po sa Panginoong Jesus, mayroon pong nagpalayas po ng masamang spirito, pero ano yung sabi ho ng Panginoon? "Hindi ko kayo kilala." And then after po noon, dun po siya nag-start na ituro about dun po sa dalawang lalaki na nagtayo po ng bahay, same house po, but different foundations po. At yung isa po, ano po yung itinayo ng isa? Saan po siya nagtayo? Sa buhangin. And then, yung isa po, sa bato. Kaunting historical background lang po about po dito sa itinuro po ito ng Panginoong Hesus, Nung time po na yon, sila po is nasa Second Temple period. At nung time po na yon, napakahalaga po sa kanila nung panahon pong yon, since sila po ay mga Hudyo, Jewish community, but under po sila ng Romans, since nasakop po sila. Pero nung pong simula po nung Second Temple period po, dun po sila nag-start na bumalik dun po sa Jerusalem before or from their exile po in Babylon. At inalaw po sila nung pong hari po nila na bumalik po sa Jerusalem, si King Cyrus po ng Persia. And then dun po nila tinuloy yun pong paggawa po ng Second Temple. Yung Second Temple po na yun, mahalaga po ito sa mga Hudyo since ito po ay nag-symbolize po ng kanila pong identity. So yung pong temple po na yun, dun po nila ginaganap, yun pong kanila pong mga mga rituals, any activities pa po, dun sa temple. Now, balik po tayo dito po sa atin pong verse po sa Matthew. So ito na po yung naging conclusion po ng Panginoong Hesus dun po sa Sermon on the Mount. Sabi nga po natin, dahil sobrang dami pong itinuro po ni Jesus, hindi lang po dun sa Sermon on the Mount, ito po yung naging ito po yung sinabi niya dun po sa mga tao na nakikinig ho sa kanya. Sabi niya dito, "Kaya nga ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon." Sabihin po natin, foundation. Alam niyo po kung gaano kahalaga ang pundasyon po sa pagtatayo po ng bahay. Hindi lang po sa pagtatayo po ng bahay,
Pero kung mapapansin po natin dito, meron pong dalawang lalaki po na nagtayo po ng bahay. Yung isang pundasyon po is yun pong bato at concrete ho yun. Kaya nga po, kung papansin ho natin, nun pong dumating yun pong bagyo, ano po yung unang nagiba? Alin po yung nagiba? Yun pong bahay na ang pundasyon po ay buhangin. Kasi nga po, sabi nga po natin, kapag yung bahay po ay itinayo, kahit gaano pa ho yan kaganda, kahit gaano pa ho kamahal yung materialis po na ginamit po dyan, kahit magaling na, architect pa yung nag-design ng bahay, kung yung foundation po is mali, wasak din ho yan pagdating ho ng bagyo. Wasak ho yan pagdating ho ng lindol. Ano po yung gustong ituro ho ng Diyos ho sa atin ngayon pong hapon pong ito? Na every Sunday service po, andito ho tayo, ang dami na ho nating naririnig po ng mga turo, ang gaganda na ho ng itinuturo ho sa atin ho ng Diyos. We need to apply it po sa buhay natin. Yun pong hindi lang ho tayo basta ho nakikinig. Sige ho, nalaman ho natin yung about po dun sa forgiveness. Sige po, nalaman na ho natin yung about po dun sa mga practical ways kung paano ho tayo mabubuhay. Pero ang tanong ho sa atin, are we applying it? It's not about consistency po. It's about applying po kung ano yung natutunan ho natin mula ho sa Diyos. Marami hong tao, attend po dito every Sunday. Pero bakit hindi pa rin ho makita ho sa kanila yung mga turo ho galing ho sa Diyos? Hindi naman ho nang judge, Pero yun ho tayo Na sa bawat turo ho sa atin ho ng Diyos, sa bawat sinasabi ho sa atin ho ng Diyos, hindi lang ho natin basta dapat pinapakinggan lang. Kailangan po, meron ho tayong action. Kasi kung wala hong action, kahit gaano pa ho kaganda yun hong turo, kahit gaano pa ho tayo tinamaan ho or na-touch dun ho sa mga verses ho na ipina-flash dyan ho sa screen, kung hindi ho natin i-apply, para ho tayong yung lalaki na nagtayo ng bahay na ang pundasyon po ay sa buhangin. Marami ho sa atin, alam ho nila na meron ng Diyos. Marami ho sa atin, alam lang, yung mga turo ho sa church, ay alam ko na yan, alam ko na yung turo na yan, ilang beses ko na yan napapakinggan, ilang beses ko na, sa ulo ko na nga yan Pero hindi lang ho doon nagtatapos Nga po, sa bawat sinasabi ho sa atin ho ng Diyos, sa bawat pangungusap ho sa atin ho ng Diyos, kailangan ho meron ho tayong ginagawa na hindi lang ho basta nare-retain dun po sa utak po natin yung every Sunday na natututunan po natin dito. Pero kailangan ho natin silang i-apply sa buhay po natin. Kaya nga po yung turo ho ng Panginoong Hesus, ang dami ho Kung babasahin ho natin ng scripture, ang dami ho nating matututunan. Una-una po, ano po yung mga practical ways po kung paano ho mabuhay. Pero hindi lang ho doon. About ho sa Panginoong Hesus, ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus para ho sa atin, At ano po yung mga kailangan po nating gawin kapag nakaranas po tayo ng iba't ibang klase ho ng problema. Andito ho yan sa salita ho ng Diyos. Kaya nga ho, kung hindi ho natin babasahin po yung scripture, maaaring maligaw ho tayo sa buhay. Kasi marami hong tao, binabaliwala ho ang salita ho ng Diyos. Kasi para sa kanila, it's just a waste of time para basahin ko yung libro na yan. Pero alam niyo po, yun hong salita ho ng Diyos, it brings life to us. Yung salita ho ng Diyos, hindi lang ho yan nandiyadyaan para ho magkaroon ho tayo ng quote na ipopost po natin sa social media, kundi nandiyadyaan ho yan para ho i-guide po tayo sa buhay. Kaya nga po, sabi po dyan,
Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal nagtatayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas sa malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Gaano ho kahalaga meron hong tamang pundasyon po pagdating ho sa atin hong pananampalataya. As a Christ follower po, kailangan meron ho tayong tamang pundasyon. When it comes po sa atin hong faith. At hindi lang ho dapat tayo yung meron po na tamang pundasyon, kailangan ipinapasa ho natin yan. Itinuturo po natin yung tamang pundasyon po sa iba. Lalong-lalo na ho kung magulang ho tayo, bata pa lang po yung anak po natin, ito na ho yung time para turuan po sila about po sa tamang pundasyon po salita ho ng Diyos. Kasi yun ho yung sabi ho sa atin ho ng Panginoon eh. Ano po, kung paano ho natin ititrain yung atin ho mga anak. Nang sa ganun po, paglaki po nila, hindi na ho yun mawawala ho sa kanila. Na bata pa lang po sila, alam na ho nila yung prinsipyo ho ng Diyos pagdating ho sa buhay. Na hindi na ho natin aantayin na yung mga life group leaders or mga pastor ang magturo sa mga anak ho natin pagdating ho salita ho ng Diyos. Andiyan ho tayo eh. Ano pa po yung mga bagay po na matutunan ho natin salita ho ng Diyos? Sabi po ng isang author po, sabi po ng isang article, the wise builder focuses on the foundation first. This translates to building your life, sabi niya, on a solid base of principle. In the parable, this could be strong rock representing the strong value system of your faith. Sabihin ho natin, faith. Saan nga po ulit, nagmula po yung pananampalataya? Saan po? Po. Sabi nga po doon sa mga nakaraan pong mga turo po natin, na yun yung pananampalataya po natin, hindi ho natin yan mabuting gawa. Kundi yan po ay mabuting gawa ng Diyos para ho sa atin. Yun ho yung unang, yun ho yung unang ginawa ho ng Diyos ho sa atin para magkaroon ho tayo ng pananampalataya. Binigyan ho tayo ng Diyos ng pananampalataya para maniwala ho tayo at sumampalataya po sa Panginoong Hesus. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Tingin ko po, for no one can lay any foundation other than one already laid, which is Jesus Christ. Ngayon, balik po tayo sa Luke chapter 6, verse 46 po. Ano po yung sabi po dyan? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Alam niyo po ba, kapag inulit po yung pong pangalan sa kanila po, sa culture nila, dito natin makikita na hindi lang ho sila basta po magkakilala, kundi meron hong relationship. Kapag ganun po, kapag inulit, kung mababasa po ninyo, Martha, Martha, at meron pa pong ilang beses po na inulit po yung pangalan, kagaya po nito, sabi po doon, Lord, why do you call me Lord, Lord? Kaya nga po, sabi nga po natin, kapag inulit mo yung pangalan, kapag 2 beses mo sinabi yung pangalan, ibig sabihin, hindi mo lang siya basta kakilala, kundi meron kang relationship, meron kang deep relationship dun sa tao na yon. Pero anong sinasabi ho dito ng Diyos? Now, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Bakit mo tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa sinasabi ko?
As for everyone who comes to me and hears my words and put them into practice, it will show you, I will show you what they are like. Sabi po dyan, no? As for everyone who comes to me and hears my words and put them into practice. Kaya nga po, ano na po yung mga natutunan ho natin na aral ho mula ho sa Diyos? Kung iisa-isahin po natin yun pong mga natutunan po natin, ano na po yung mga aral po na ina-apply ho natin sa atin hong buhay? Kasi ho, ang totoong pananampalataya, ang totoong may pananampalataya ho sa Diyos, hindi lang yan basta ho, nanampalataya ho tayo sa Kanya, kundi meron ho yung kalakip po na pagsunod. Na bilang isang mananampalataya po, hindi lang ho tayo basta nanampalataya ho sa Diyos. Ang kasunod na ho nun ay pagsunod po sa Kanya, pagsunod ho sa kalooban Niya. Kasi nga sabi ho nung James, para lang daw po tayong tumingin po sa salamin. Nakalimutan na po yung ayos po natin. Kung hindi ho natin gagawin, hindi ho natin i-apply sa buhay po natin yung itinuturo po sa atin ho ng Diyos. Sabi nga ho, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Don't get me wrong po. James, sinulat po yon dun ho sa mga Christians na sabihin ho, nakakilala na ho sa Panginoong Hesus. At yung kausap po doon ni James or ni Santiago po ay mga totoong nakakilala na ho sa Panginoong Hesus. Kaya po, understood na po nila kung ano po yung sinasabi po ni James about po sa faith po na wala hong kalaki po na gawa. Tanungin niyo sila, kamusta yung pagsunod mo sa Diyos? Sige po, hindi niyo naman ho tinatanong. Sabihin, tanungin niyo sila, kamusta yung pagsunod mo sa Diyos? Kamusta na ho yung pagsunod ho natin sa Diyos? We're saying po, Panginoon, mahal kita, Panginoon. No, dali ho sabihin ho nun eh. Ang dali ho sabihin ho na, Panginoon, mahal po kita, mahal ko po kayo. Pero ho, nung time na meron hong ipinagawa ho sa inyo ang Diyos, binaliwala ho natin. Pero nung time po na nangusap po sa atin ho ang Diyos na gawin ho itong bagay ho na to, hindi ho natin ginawa. Pero sinasabi ho natin na mahal ho natin ang Diyos. Sinasabi ho natin na may pananampalataya ako sa Panginoon. Being in the right foundation po ng pananampalataya. Hindi ho ito ibig sabihin po na consistent ka lagi sa gawain. Kundi po, kung paano ho natin sundin ho ang Diyos, kung paano ho natin sundin kung ano po yung kinocommand niya sa atin hong buhay, na wala hong pagrereklamo. Nagagawin ho natin kung ano yung sinasabi ho ng Diyos, nang meron hong maayos ho na puso. Kasi kung tama ho yung pundasyon po ng atin hong pananampalataya, kahit ano ho yung mangyari, kahit ano ho ang ipagawa ng Diyos ho sa atin, kahit hindi ho natin alam, kahit ayaw ho natin, okay lang po. Kasi alam ho natin, yun ang sinasabi ng Diyos eh. Yun ang sinasabi ng Diyos na gawin ko. Yun ang tawag ng Diyos. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Ilan po dito sa atin na kapag meron ho tayong gusto sa buhay or may gusto ho tayong gawin, just a snap of a finger po, gusto ho natin tapos na agad. Ilan ho sa atin ho yung ganyan? Parang gusto ho natin lagi instant, na wala na ho tayo masyadong kinoconsider sa buhay na ito basta gagawin ko to. Ay, itong bagay na to, okay na to. Pero hindi ho natin consider po ang Diyos.
Lalo na ho sa pagpili po ng magiging buhay ho natin, sa pagpili ho ng, let's say, nag-aaral ho tayo. Siyempre ho, kailangan nandun ho ang Diyos sa bawat pagpili ho natin. Kung tama po ang pundasyon ho natin, kung tama ho, yun ang puso ho natin, aayon ho yan. Aayon po yung buhay po natin sa kalooban ho ng Diyos. Ito, tinuturo ko natin na ang Diyos po ay hindi lang ho basta natin tinatawagan kapag meron ho tayong problema. Tinuturo ho natin dito kung paano ho mahalin at sundin at ibigay ang buhay po natin sa Diyos. Hindi lang ho natin basta tinuturo ho dito kung paano humalin ho ang Diyos. But kung paano ho natin i-commit yung buhay ho natin para ho sa Diyos. Kaya nga ho dun, mapapansin ho ninyo, dun na ho natin i-align yung buhay po natin. Na hindi na lang ho tayo basta-basta po gagawa ho ng mga bagay na gusto lang ho natin without considering God. Na kahit mali-mali na ho yung maging decision ho natin sa buhay, okay lang, basta nagawa ko. Hayaan na natin ang Diyos. Basta nakuha ko tong babae na to, basta nakuha ko tong trabaho na to. Kung makikita naman ho natin, minsan no, nagiging mali na ho yung mga outcomes. Kasi sobra ho nating, ano po, ang pupusok ho natin eh. Na hindi na ho natin nakita yung decision ho natin sa dulo po noon, pwede hong masira ho yung buhay ho natin. Yan ho yung mga pwede ho nating ma-experience kung hindi ho natin i-consider po ang prinsipyo ho ng Diyos sa atin hong buhay. Parang okay-okay na lang ho sa atin ho lahat. Na hindi na ho natin nakikita yung danger along the way. Na hindi ho natin pagsunod sa kung ano ho yung sinasabi ho ng Diyos sa atin hong buhay. Yun ho yung prinsipyo ho eh. Yun ho yung prinsipyo po na itinuturo ho sa atin ho ng Diyos na sa bawat aral po na binibigay niya ho sa atin, na tinuturo niya ho sa atin. It's us po na i-apply kung ano man po yung natutunan ho natin ho mula sa Diyos. Lalong-lalo na po. Ito po, marami po akong meron ho mga tao po na dahil ho hindi ho sila marunong ho makinig ho sa Diyos, dun ho sa turo ho ng Diyos, dami ho nasisira ho yung buhay. Dami ho hindi ho nakakapagpatuloy sa lakbayin. Ang dami ho nagsisettle na lang. Na hindi ho nila nakikita yung tawag ng Diyos dun ho sa mga aral ho niya. Na hindi na ho nakikita ho nung iba kung gaano ho kahalaga ang prinsipyo ho ng Diyos at aral ho ng Diyos sa buhay po nating mga Kristiyano. Kasi kung tama po yung pundasyon ho natin, kahit ho dumating ho yung bagyo ng buhay, kung nasa tama po, nasa bato po yung pundasyon ho natin, hindi ho tayo magigiba. Kung ang Panginoong Isusu ang pundasyon ho ng pananampalataya ho natin, kahit anong mangyari sa atin, hindi tayo matatalo. Maaring makaranas ho tayo ng hirap.
maaari po na makaranas po tayo ng persecutions. Pero kung ang pundasyon ho natin ay ang Panginoong Hesus, hindi ho tayo babagsak. Kasi siya ho, ang pundasyon ho natin, siya ho yung cornerstone. Kung yung pag-asa ho natin ay nasa Panginoong Hesus, kahit ano hong mangyari, hindi ho tayo matitinag. Matthew chapter 7 verse 21, maraming tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangalhulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Maraming sasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan ninyo ay nagpahayag kami ng inyong salita at nagpalayas ng masamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Pwede po. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man. Sabi ko dito, maraming tumatawag sa aking Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Sabi nga po natin, hindi lang ho basta pananampalataya ang pagiging Kristiyano, pagiging tagasunod ho ng Panginoong Hesus. Meron ho itong kalakip po na pagsunod. Ito na ho yung i-consider po natin ang Diyos sa atin hong buhay. Kasi ang mga tao po na totoong sumusunod sa Diyos, i-consider po ang Panginoon sa lahat ng desisyon sa kanilang buhay. Totoo ba na kinoconsider ho natin ang Diyos sa atin hong buhay? Totoo ba na naka-align po yun hong buhay po natin dun ho sa Diyos? Kasi kung hindi po, wala ho tayo dun ho sa bato na pundasyon. Ando dun ho tayo sa sand. Kasi pwede ho nating sabihin po na okay yung buhay. Kilala ko si Jesus. Pwede ho nating sabihin ho yung mga bagay ho na yun. Pero the question for us po is kamusta ho tayo kapag yung mga plano ho natin sa buhay ay hindi ho pumapabor sa atin? Kamusta ho tayo kung yun ho mga bagay po na ine-expect po natin na mangyari, hindi ho nangyari? Mas track down na ho ba agad tayo? Or titingnan pa rin ho natin ang Diyos? Or mananatili pa rin ho tayong nakatayo? Kasi yun ho yung sukatan kung tama po yung pundasyon ho natin, kung tama ho yung tayo ho natin sa Diyos. Sabi nga po natin, yung storm, hindi yan nandiyan dyan para wasakin lang yung bahay or anumang establishments. Ulitin ko po storm ho ng buhay po natin, hindi ho yan nandiyan dyan just to para masabi lang ho na dumating ho sa buhay ho natin. Kundi yung storm ay nandiyan dyan para i-reveal yung totoong pundasyon natin. That's the purpose of the storm. Kaya kung tayo po wala ho tamang pundasyon, kung hindi ho tayo kung hindi ho si Jesus ang pundasyon po ng atin hong pananampalataya, madali ho tayong magkikiba. Kung hindi ho si Jesus ang pundasyon ho ng atin hong pananampalataya, kahit anong bagyo po
na dumating ho sa atin, panigurado, wasak ho tayo. Pero kung ang Panginoong Hesus po, ang pundasyon po ng atin hong pananampalataya, mananatili ho tayo nakatayo. Kahit anuman ho ang mangyari ho sa buhay po natin, kahit anuman po yung maranasan ho natin. Bukod po dun sa pagtatayo ho ng bahay na makikita ho natin dito ho sa parable, ano po yung makikita po natin na characteristics po, pagkakaiba po ng dalawa pong builder? Ano yung makikita ho natin? Yung isa po na nagtayo dun po sa, ang pundasyon po ay buhangin, hindi ho siya masyado pong, hindi niya po inalam or hindi niya i-consider yun yung bahay na pagtatayuan ho niya. Masyado ho siyang naging, masyado ho siyang nagmamadali. Na gusto niya na ho, maipatayo ho yung bahay, sige, ganito, ganyan. Pero wala naman hong wala pong, hindi ho naging specific po yung scripture po pagdating ho doon. Pero ano ho yung makikita ho natin? No, masyado ho siya nagmadali. Gusto niya ho agad, okay na. Pero yung isa po, pinagplanuhan niya ho lahat. Kinonsider niya ho lahat. Kung ano yung mga pwedeng mangyari kapag nagtayo ako dito sa pundasyon na to. Sana ho, ganun din ho tayo, na pagdating ho sa pakikinig ho at pagsunod ho sa Diyos, kailangan lahat ho ay kinoconsider ho natin. Bakit to? Kasi kung i-consider ho natin ang mga bagay po na para ho sa Diyos, lahat ho ng mga magiging desisyon ho natin sa buhay tama. Kung paano ho tayo pipili. Lahat po ba may asawa? Para lahat yata may asawa na walang tataas Sino po dito, yun yung mga singles? Taas mo yung kamay. Gusto ko po kayong tanungin, paano po kayo, mga young adult po, paano ho kayo pumili po? Paano ho kayo pumipili ng mga, alam niyo po yun? Partner po in life, magiging partner in life. Paano ho kayo pumipili? Basta ho, maganda, okay na. Basta po, basta mapera. Okay na. Alam niyo ho, sensya na ho. Ang dami ho sa atin, mga singles po. Minsan ho, ang taas na ho ng standards ho natin ho sa buhay. Alam niyo ho kung bakit? Pagdating ho sa paghahanap po ng kapareha, ang taas-taas na ho natin ng standard po pagdating ho sa kapareha. Alam niyo ho kung bakit? Wala po. +5 ka sa langit, Ate Rich. Kakapanood nyo ho ng K-dramas. Marami pa hong ibang bagay. Alam nyo, kapag nanonood ho ng K-dramas, nakikita ho natin, ganito yung story, ganito, ganyan. Baka pwedeng maging katulad nito yung sa akin. Mala fairy tale yung datingan. So natin, ganito yung character, ganito yung wala naman ho masama ho sa mga bagay ho na yan. Pero baka ho, hindi nyo na ho makita. Baka ho, anong edad nyo na? Single pa rin ho kayo. Pero hindi ho ganun Kaya nga ho, hindi ho ganun. Isa hong prinsipyo ho, na tinuturo ho sa atin ho ng Diyos. Number 1, kailangan may Jesus yan. Kayo na hong bahala dun sa mga preferences na gusto ninyo. Basta number 1, prinsipyo po, kung paano ho tayo maghahanap, kailangan ho, meron hong Jesus. Wala na hong usapan about dun sa size or kung gaano na ho tayo katangkad or it's up to you po. Pero napakahalaga po na kailangan ho may Jesus. Kaya ho minsan ho, meron hong mga dumadating ho sa buhay po natin na meron naman hong Jesus, pero bakit ho hindi ho natin, para ho na na ho tayo, hindi ho natin nakikita. Kasi ho, hanap ho tayo ng hanap po ng mapera. Hanap ho tayo ng hanap ng magaganda, mga gwapo. Pero hindi ho yan ang gusto ho ng Diyos. Hindi ho yan ang prinsipyo ho ng Diyos sa buhay po natin as a Christ follower. Hindi ho porket mayaman, hindi ho porket magalang, hindi ho porket nakakaangat ho sa buhay, okay na.
sige, pwede ko na itong maging kapartner. Pero yung totoo ho, kailangan ho may Jesus. At alam po, at kaya ho tayong suportahan sa panawagan ho natin ho sa buhay. Gusto ho kasi natin lagi, mataas yung position sa company, taas ho yung, taas ho yung sahod, maganda yung mga, properties, ang daming properties. Pero ho, isa lang naman ho ang gusto ho ng Diyos eh. Na kung tayo po is consider ho natin ang Diyos sa atin hong buhay, pagdating sa ganyan pong side po ng ating personal life, kailangan humanap po tayo ng mga tao na suitable sa atin. Suitable ho hindi ho compatible. Bakit ho natin na-discuss ho yung bagay ho na yan? Kasi ho, isa ho yan dun ho sa mga prinsipyo po ng salita ho ng Diyos. So yan sa prinsipyo na kailangan ho, alam ho natin para hindi ho tayo ligaw ho sa buhay. Mari ho kasi na dahil ho sa sobra ho nating kapusukan ho, hindi na ho natin consider ho ang Diyos. Asahan ho ninyo sa padulo ho dyan magiging disaster ho ang kakalabasan ho niyan. Sa mga kabataan, sa mga young adult po. Ayan, balik na ho tayo dito sa parable. Ito lang naman ho sinasabi ho sa atin ho ng Diyos. Kung totoo ho tayong nananampalataya ho sa Panginoong Jesus, hindi lang ho natin basta pakikinggan yung pong mga salita ho niya. Pero gagawin ho natin, i-apply ho natin ito sa atin hong buhay. Kasi yun ho yung sabi ho ng Diyos ay hindi lang ho basta ho natin mapakinggan, kundi mai-apply din ho ito sa atin hong buhay. Ano man pong turo ho ng Diyos, sana ho, hindi lang ho natin basta mapakinggan. Ulitin ko lang po yung verse natin. Verse 24 to 27. Therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew, and beat against that house, yet it did not fall, because it has its foundation on the rock. But anyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Tayo pong lahat ay tumayo. Bago po tayo umawit po sa Panginoong Jesus at bago po tayo dumako po sa ating pong banal na hapunan,
bago po tayo mag-closing prayer, ano po, since karamihan po dito is mga youth, we're praying po na lahat po ng kabataan na nakarinig po salita ho ng Diyos, sana ho hindi lang ho natin ito basta ho narinig, sana ho kung paano ho natin nalaman kung paano ho tayo iniligtas ho ng Panginoong Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay para ho sa atin. Sana ho, hindi lang ho ito, manatili ho sa bawat isa. Kasi ho yung bawat turo ho ng Diyos, bawat turo ho ng Panginoong Jesus, in the entire scriptures, the entire gospels po, ipino-point out niya ho ito sa Kanya. Na kung paano siya, ang Diyos, ang totoong Jesus ng Biblia, na nagbigay ng buhay para ho sa atin. Na kapag inilagay ho natin siya as our true foundation sa atin hong buhay, everything will follows po. Kasi una ho tayo nanampalataya ho sa Diyos. Na nagbigay ho ng buhay ho sa atin. Kaya ho natin magagawa na makasunod sa Kanya hong mga utos o sa Kanya hong mga itinuturo, dahil din ho sa Kanya. It's because of Jesus pa rin po. Kaya nga po, kung gaano ho siya o paano ho niya sinimulan, yun hong mabuti hong bagay ho sa atin. Ganun din ho niya tatapusin. Mabuti niya hong tatapusin. Sa mga youth po na nandito, sa mga magulang, sana ho, yung pundasyon ho natin, wala hong iba kundi hong Panginoong Jesus. The beautiful name of Jesus. Natin siya basta ho makilala, kundi ho matutunan din ho nating sumunod at maglingkod ng totohanan po sa Diyos na nagbigay ng buhay para ho sa atin. Handa hong gawin ang lahat, masunod lamang po ang Panginoong Jesus. Kasi maliwanag po sa atin. Siya ho, pinagmulan po ng lahat. Siya ho ang atin hong pundasyon. Siya ho ang buhay. And muli tayo po iaawit ho sa Panginoon. Awitin ho natin sa Kanya ang what a beautiful name. And habang inaawit po natin itong kanta po ito,
muna nating intindihin yung ating mga katabi. Focus lang ho tayo sa Panginoong Jesus. If this is your first time, bakit hindi ka pumikit at itaas ang iyong mga kamay para sambahin ang nag-iisang Jesus ng Biblia? Let us all sing this song. One with God, the Most High. You hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! And nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Death cannot hold you, the victor before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is
my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You are no right, you are no wind, now and forever, God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Diyos, nariyan sa lahat. Sinasamba ka namin, makapangyarihang Diyos. Ikaw na Diyos, hindi nagbabago. Wala noon hanggang ngayon. Naririto kami. Buong puso na lumalapit, bibigay ng buhay sa inyo. Bilang anyo ng pagsamba. Noon, kung paano ho ninyo pinagtagumpayan ang kamatayan, hanggang ngayon kayo po ay buhay. Panginoon, ako ay nagpapasalamat po sa inyo sa hapon po ito. Na bilang mga tagasunod ho ninyo, turuan niyo po kami na hindi lang po basta marinig ang inyong mga turo. Hindi lang ho namin basta malaman. Hindi, Panginoon, may apply din ho namin ito sa aming buhay. Naririto kami, Panginoon. Ano sa orasong ito, nakikita niyo ho ang aming mga puso. Nakikita niyo ho ang totoong pundasyon po namin. Wala ho kaming maitatago po sa inyo. Nakikita niyo ho ang totoong kalalagayan po. Hayaan ho ninyo, Panginoon, ang mga tao po na nandito, mga kabataan, mga magulang, mga young adult, ay maging kagaya ng matalinong tao na nagtayo ng bahay ng pundasyon ay pato. Kahit
kahit anong bagyo ang dumating, ito'y nananatiling nakatayo dahil tama ang pundasyon. Panginoon, hayaan ho ninyo na maging pundasyon ho namin ay kayo lamang, wala na hong iba. Sa gayon, kahit ano man hong dumating na problema, bagyo ng buhay, kahit hindi man ho umayon sa amin ang panahon, kahit hindi man ho mangyayari yung mga ina-expect ho namin sa buhay, hindi ho kami basta-basta lulubog at babagsak dahil tama ang amin hong pundasyon. Dahil kayo ho ang amin hong pundasyon, Panginoong Hesus. This time, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, mga kabataan. Bago kayo, Diyos. Nakikita niyo ho ang kalalagayan ho ng amin ng mga kabataan, Diyos. Kung paano ho nila harapin ang buhay, kung paano ho sila tumugon, ano ho yung mga ginagawa ho nila sa kanilang mga buhay. Marami ho sa kanila wala na akong pag-asa. Dalangin po namin sa orasong ito, Panginoon, kumilos ho kayo sa kanilang buhay. Pakita ho ninyo na kayo ay buhay. Paranas ho ninyo ang totoong pagmamahal na sa inyo lamang ho nilang mararanasan. Buhayin niyo po sa kanilang mga puso ang apoy. Turuan niyo po sila na totohanang lumapit sa inyo, sumamba at maglingkod ng totohanan, ialay ang kanilang buhay alang-alang sa inyo, Panginoong Hesus. Kagaya din ho sila ng matalinong tao na nagtayo ng bahay ng pundasyon ng bato. Tulungan niyo po kami may tawid next generation mo ng mga kabataan. Tawid ang mga susunod na generation po ng mga leaders, hindi lang po sa church, kundi sa bansa kong Pilipinas. Samahan niyo kami. Sa inyo lamang po kami umaasa. Salamat po, Panginoon, sa oras po ito. Salamat po sa pagpapaalala. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga awit na binibigay niyo sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa inyo lahat ng papuri, pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ng Diyos. Amen. Amen. Magandang hapon po sa atin ng lahat. Mari na tayo makaupo. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart. Okay, maraming salamat po sa magandang mensahe sa atin ng Panginoon. And let us take and continue to dwell on the lessons that we have learned tonight. Alright, and this time, Ira, we will not miss out the opportunity para hindi batiin ng happy birthday ang head or leader ng Go Create who celebrated her birthday last time. So, happy birthday po kay Ma'am Kishel Makasakit. So, we can send our birthday greetings po
kay Ma'am Kish. And in our homes, let's create or make opportunities in reading our Bible and spend more time in prayer. May we be filled with the journey, filled with the love of the Lord for the rest of the week. So for current updates and official. And of course, happy birthday din po kay Tita Nida. Alright, so you can send your message po or birthday greetings sa ating pong mga ka-village who celebrated their birthdays. So for current updates and official announcements, as well as those inspiration and motivations, be sure to swing at the Avenues Facebook page. And we also extend our warm invitations to connect with us. So if you have any prayer requests or personal counseling needs, feel free to reach out the Avenues Facebook official group chat. Again, this is Dayan. I am Ira. And we'll see you again at the Avenue Village. Sound of the generation, lifting their voice, rising as one. Now is the time for your name to be lifted high. Forever we sing of the things you have done. Nothing compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. Name higher than anything. Forever we will sing glory to that forever, forever. Name above all, we will shout your praise forever, forever. The sound of the generation, lifting their voice, rising as one. Now is the time for your name to be lifted high. Forever we sing all the things you have done. Nothing compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted